O yan, umpisahan natin kung ano ba talaga yung sinabi ni Christian Esguerra tungkol po sa Pangulo. Sabi ni Legaspi, malinaw na binayaran ng Duterte si Esguerra. Sino pa ba? DDS, black propaganda. Hindi ko masabi din yun, sir, na binayaran siya o kumampi siya sa mga Duterte. Kasi po, eto, si Esguerra alam ko, dilaw. Ano po? Sa ilalim ng puting ilaw. Ah, alam natin, dilaw ho siya. And alam natin na kung sino yung pinaka-worst na enemy nila, yan pong mga DDS, mga kababayan. Pero meron pong mga dilaw din po, mga boss chief mo sir, meron kakamping, no? Meron kakamping na karamihan ay sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Meron naman din pong mga dilaw na nanatiling galit kay Pangulong Bongbong Marcos, yung mga hindi maka-move on nung mga hindi maka-move on noong mga panahon ng eleksyon hanggang ngayon ho, mga boss chief amo sir. At galit pa din kay Pangulong Bongbong. Yung bala kayo dyan, basta galit ako. Ayaw ko si Bongbong Marcos kahit maganda na yung mga nakikita ko. Meron pa din pong ganyan. Pero marami din po yung talagang sinusuportahan na si Presidente dahil nakikita po yung kanyang proyekto at kanyang pagtatrabaho. Pakinggan natin yung mismong sinabi po, mga bossing. Kasi ako, hindi ako naniniwala na nagising lang ng isang umaga yung presidente na realize ganun na pala katindi itong corruption dito sa national budget. Kaya kailangan ko magsalita dito sa SONA. So yun yung sinabi niya ho, mga kababayan. Hindi ako naniniwala na nagising na lang ang isang presidente o ang presidente natin na nagulat na lang siya, ganito pala katindi ang national budget. Kung babalikan natin ang lahat, mga kababayan, no? Nung unang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, una ba o mga pang-ilan na SONA, no? Pero nandiyan po yan doon sa paano ko ba masasabi? Kaumpisahan o kakaumpisa lang ng ating presidente, mga kababayan, nung nasabi niya iyan. Mga bossing chipamo sir, sino ang presidente dati? Hindi naman ho si Bongbong Marcos eh. Si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang presidente na nauna. At kinakailangan, tingin ko, no, sa simpleng explanation, kinakailangan ng isang tao na masiyasat, mahalongkat, maimbestigahan, malaman muna lahat kung ano yung mga nangyayari doon sa kanyang posisyon, doon sa kanyang bagong trabaho, bago niya malaman lahat na ganito na pala talaga, ganito na pala talaga kalalim yung nangyayari o mga nakawan sa national budget. Di ba, hindi naman pagka, isang araw, ay, alam ko na yan, meron na yung ganyan. Lalo pa, mga Duterte, alam ho natin na madaming mga itinatago ho yan na kalansay sa kanilang mga aparador. Di po ba? Maaari na, eto nga lang po nakita nyo ang reaksyon ng ating Pangulo nung umulan bumaha po, mga bossing chief amo sir. Yung kauna-unahang umulan bumaha, no? Nagulat tayong lahat. Pati ang Pangulo nagulat din po. Meron kayong ipinagmamalaki yung Duterte administration na 13,000 ang kanilang flood control. Mga bossing, di ba 13,000 ang kanilang flood control na ipinagmamalaki? Bakit nasaan na yun? Ba't hindi gumagana? Siguro nakapag-isip ang Pangulo, sandali lang. Mukhang may mali at mukhang may hindi tama. Ang yabang-yabang ng administrasyon na yun. 13,000 ang kanilang flood control. Pero bakit ganun? Parang walang gumagana. Ano ginawa ng Pangulo? Agad-agad pong nagpa-imbestiga, agad-agad pong nagpa-check, nagpasiyasat, mga kababayan, mga boss chief amo sir, doon sa mga naging proyekto na iyon. Pinahanap kung sino ang mga gumawa, nakita na mayroong mga ghost project, nakita na may mga substandard project, mga boss chief amo sir. Kaya tinuloy-tuloy at umabot na nga po sa pagpapatayo ng ICI, umabot na nga din po, mga kababayan, doon sa pagpapatayo ng ICI at pagkakakulong
nung ibang mga individual po. Kasama na din diyan yung mga diskaya at yung mga senador. Oh, 'di po ba? Umaksyon ang ating pangulo agad ho, mga kababayan. The moment na nalaman niya. Pero yung sasabihin niya parang nagising hindi lang nagising or something like that na kumbaga may alam simula sa umpisa pa lang po. Alam natin kung sino yung mga nakaupo dati. Mga Duterte ang mga nakaupo dati. At alam natin na iyang mga yan madami pong mga itinatago. 'Di ba? Kaya nga galit na galit at ayaw nilang maupo si Pangulong Bongbong Marcos dahil po mga boss chipamo sir, alam na hindi sila sasantuhin ni Pangulong Bongbong Marcos. Oh, tuloy. Mahiya naman kayo. O, see? Kaya sige, tuloy mo lang. Ano yun? Ganun-ganun lang yun. Again, Hmm. dalawang bagay lang yan. Incompetence or complicity. Hmm. Ayan. Syempre, Ah. itong binabanggit natin, hindi man ito marirealize sa mga DDS fanatics. Okay. Kasi hindi naman kami DDS, marirealize namin. So, ayan na mga kaklir. Attorney. Nila Pinoy, meron ng ganyan. Hmm. Di ba? Oh, sige ha. Tawag nga nila PDAF eh. Pork barrel eh. Hmm. Di ba? Oh. Nakita ko lang. Sa Attorney Claire, blooming pa din. Ano, kahit gabi, gabi na. Hindi, gabi nagla-live to di ba? Kaya lang itong insertions na to, kung, ayan na, PDAF Racket Rocks daang matuwid. May issue naman sila eh. O, anong gusto mo sabihin dito? Tanga? Sabi ni Ma'am Forever Beth De Jesus, sana may stop na ang pambabatikos kay Christian Esguerra. Tingin ko kapag ka po yung mga kagaya niya, mga loyalista na yan, hindi po ganun-ganun lang sa kanila yan, mga boss chief amo sir. Ano po? Kasi yung iba mga nag-subscribe sa kanya, yung iba halos tingin ko karamihan no doon sa subscriber na 700 plus mga bossing chief amo sir mga loyalista. Tapos maririnig mo, sinusuportahan mo, akala mo naniniwala at akala mo nakasuporta sa administrasyon, yung pala ang pinapaniwalaan, tanga ang Pangulo at kasabwat ang Pangulo. Siyempre, hindi ho natin sila masisisi kung medyo mahaba-haba po yung hinagpis nila. Hindi natin masisisi yung mga yan po, mga kababayan, kung nasaktan po sila. Di po ba sabi ni Dukha Pro People, he need to apologize in public? Tingin ko hindi gagawin yan ni Esguerra. Ano? Kasi sabi nga nung iba, simulat sa pool pa lang, ayaw na talaga niyan kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko pwedeng diinan o hindi ko po pwedeng mismo sa anuhin yun yung ayaw niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Meron ako mga naririnig na mangilan-ngilan po na talagang ramdam mo na ayaw niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko pa din 100% sigurado kung yun talaga yung 100% naaano niya, na nararamdaman niya. Sabi ni Ma'am Dali Borocanay, bakit pinagsabihan na tanga si PBBM, bakit naging Pangulo ng Pilipinas? Dapat kung sino ang nagsabi na tanga, bakit hindi siya ang nagpresidente? Mahirap naman po kasi iyon, madami. Ano? Hindi naman po ganun-ganun yan. Marami tayong mga individual, marami tayong mga tao na kayang-kaya nating magkomento doon sa trabaho ng presidente na kesyo ganito, ganyan, dapat ganito, ganyan. Pero hindi madali na maging presidente at hindi po madali na mapunta ka doon sa sitwasyon na yan. Tayo, siguro po, mga kababayan, nasasabi lang, mukhang madali para sa atin, pero kapag ka nandoon na ho sa aktual na gagawin at aktual na tatrabahuhin, baka masabi mo, hindi pala ganun kadali. Di ba? Sabi ni Ma'am Forever Beth De Jesus, kasi Boss Mark, parang wala na tayong pinagkaiba sa mga didilis na bastos. May mga nagsasabi na rin, kulto tayo. Baka magkawatak-watak tayo dahil lang kay Christian Esguerra. Ay, tayo naman po, mga kababayan, kasi kung marinig nyo po,
yung sinabi ni Christian Esguerra. Dalawa lang yung pinagpipilian. Ano? Kung hindi tanga ang presidente, kasabwat ang presidente. Ano po? So ngayon, tayo naman po, hindi tayo puro lang, puro pagkampi kay Bongbong Marcos ito. Puro na lang, magaling si Bongbong Marcos dito sa tao na to. Hindi naman ho tayo ganun, mga kababayan. Tayo minsan, sabi nga natin, ano ba tong Pangulo? Dati, di ba, bumabatikos ako. Ano ba naman si Pangulo, si Presidente? Bakit hindi pa niya gawan ng paraan itong mga ito? Hindi pa pansinin itong mga ito ng mga maikulong na etc. etc. May pagkadismaya din tayo kay Presidente Marcos doon sa mga pagtahimik niya sa mga Duterte at etc. pa ho. Merong mga ganun po. Pero mga kababayan, yung mismo kasing sinabi ni Esguerra ay it's either tanga ka or kasabwat ka. So ngayon po, ang iisipin ng iba diyan, mga bossing, yun talaga ang Pangulo. Kung palalagpasin at hindi babatikusin at kung hindi magsasalita at kumbaga para mo din pinapaniwalaan si Christian Esguerra na tanga ang Pangulo at kasabwat ang Pangulo. Yun lang po sa akin. Sabi ni Ma'am Brenda Barton, Christian, if you did that, Trump better siya. Ayan, hindi ko na binasa na tuluyan po ha. Sabi ni I am Batman, pag mataas ang pride, mataas din ang tingin sa sarili. Oh. Sabi ni Science and Fact, for Christian to say that the president is kasabwat, did he laid out his fact and evidence? Ang nakikita ko po na kasi yun yung naratibo talaga ng DDS eh. Ano? Yung binanggit ni Christian Esguerra, yun yung naratibo ng DDS na hindi po nalalayo yan doon sa kung sino ba ang pumirma nito. O di alam niya na may ganyan na nangyayari. Di ho ba mga bossing chief amo sir? No? Yun yung sinasabi lagi ng mga DDS, siya ang pumirma niya, siya ang pumayag niyan. No? Siya ang pasimuno niyan. Ganon sila eh. Sa atin naman ho, mga kababayan, yung mga congressman, senador o kung sino mang mga Poncio Pilato na mga nag-i-insertion na yan, mga boss chief amo sir, ang unang banat niyan at unang ipapakita niyan, maganda para sa mga Pilipino at maganda para sa bayan natin, yun pong yun pong kagaya niyan, kunyari ako congressman, no? May gusto akong i-insert. Etong proyekto at etong gusto kong mangyari at etong hinihiling ko sa inyo ay maganda para sa mamamayang Pilipino, maganda para sa buong bansa natin. Ito po yung mga patunay namin, President, o kunyari kung saan niya gagawin, kung anong pamamaraan para umabot yung insertion. Ito pong pinakikita ko sa inyong plano, ito po ang mangyayari dyan. Ito at ganito karami, mga boss chief amo sir, ang tawag dito, ganito ang makikinabang dito. Pero sige, ang Pangulo nakumbinse. No, okay. Okay to, ipirmahan natin, kasama natin, etc. etc. Okay, good. Pero pagkatapos mga kababayan, na perwisyo, sabi nga nila, dinimonyo, nung nahawa ka na, o nung hawak na yung pera, dinimonyo na, demonyo na, or whatever, hindi na ginawa yung ipinangako sa Pangulo, hindi na ginawa yung isinulat kung ano yung dapat gawin doon sa insertion, etc. na yon. Ibig sabihin, tanga ang Pangulo? Ano po? Kasi ang sinabi sa kanya, magaganda at ang nilatag doon sa kanyang mga insertion at para doon sa proyekto na yun, magaganda eh. Ang Pangulo, nagtiwala po, no? On the way, nahawakan yung pera, gagawin na yung proyekto, hindi ginawa. Parang hindi ako makumbinse na matatawag mong tanga ang Pangulo nun eh. Biglang binago yung dapat pagpuntahan ng pera. No? Kasabwat ang Pangulo po doon. Hindi, kaya medyo ngayong vlog natin, medyo ramdam nyo na yung hindi ko pag-agree. No? Dahil
bago ako matulog, sabi ko, ano ba talaga? Yun, tingin ko talaga ang pinapaniwalaan niya, yung sinabi niya na tanga ka or kasabwat ka. Sabi ni Ma'am Forever Beth De Jesus, hindi ko rin nagustuhan ang sinabi niya. Ang worries ko lang, magkawatak-watak tayo at ang mananalo ay si Sayad. Hindi ko naman ho nakikita na aabot sa punto na magkakawatak-watak o masisira yung samahan ng pula at pink. Hindi ko naman po nakikita yan. Kasi ho, mga kababayan, although ganyan yung sinabi ni Christian Esguerra po sa ating Pangulo. Ako ho, mga boss chief amo sir, hanggang sa ngayon, okay pa din siya. Aba, si Rodrigo Duterte, biruin nyo naman, nagpadala pa ng mga jewel sa atin. Shoutout sa iyo, boss. No? Ako, sa akin, mga kababayan, buhay na buhay pa din po yung maaaring si Leni Robredo ang tumakbo sa pagka-presidente at tambalan ng isang pro-admin. No po, like kunyari, ang mga naririnig ko, si Rapi Tulfo, ang posibleng itaas ang kamay ng Pangulo, no? Tapos itandem kay Leni Robredo. Sa akin pa din po, buhay na buhay pa din po yung pink at pula na joint force po no? At ako ho ay naniniwala na marami pa din po sa mga kakamping na ganyan ang iniisip pa din po, mga kababayan. At hindi magpapaapekto, magpapasira na, kakamping tong si Christian Esguerra, no? Kaya hindi ko na iboboto yung kanilang o hindi na tayo makikipag diyan. Hindi po masisira ng isang vlogger yung ganong naging samahan na din po at naging pagkakampi, mga kababayan. Tuloy natin itong kay Atty. Claire Castro. Kasabwat. 'Di ba? Oh. Sige, tuloy tayo. Ito pa, yan sabi niya, tanga ka. Ayan. Hindi, gusto ko lang po, syempre gusto ko maging patas po kay Ma'am Beth De Jesus. Nababasa ko sa comment section ni CE, aalis na as loyalist dahil sa nangyayari. Parang didilis na din daw tayo. Kapag ka sinabi mo kasing didilis, no? Yan yung kahit nakikita mo ng mali, meron ng mga patunay doon sa sinusuportahan mo, ganun pa din ang pananaw mo. No, yun no, yung sa mga DDS. Yung madami ng patunay, madami ng ebidensya, nagtatanga-tangahan ka pa din. Tayo po ba, naniniwala po ba tayo na tanga ang presidente at kasabwat ang presidente doon po sa mga flood controls, doon po sa mga insertion, etc. Ako kasi hindi ako naniniwala Kaya ito po, no, yung vlog po natin pakontra doon sa kanyang sinabi. Di po ba? Kung kayo naniniwala kayo na si Presidente Marcos ay tanga at kasabwat doon, ano po, kung naniniwala kayo, tapos ganun pa din pananaw nyo, yun, yung nakikita ko, nadidilis. Unless kung pinapaniwalaan nyo nga po na tanga at bobo, tanga at kasabwat ang ating Pangulo. Sabi ni Music Story, Mark Ramos, ang ayoko lang narinig ko, PBBM vlogger, dinadamay Pinklawan kasi walang alam. Pinklawan sa sinasabi. Correct. Yan po talaga. Tama. Yang sinasabi ni Music Stories. Ang nakikita ko po, hindi po magkakawatak-watak, no, yung samahan na pink at pula dahil lang po sa isang bagsak na sinabi ni Christian Esguerra. Yan po yung nakikita ko po diyan, mga kababayan. Ako sabi ko sa inyo, buhay na buhay pa din po sa puso ko na sana ang mangyari ay isang pink at isang pula ipagtandem sa 2028, no, para sigurado yung pagkakapanalo at tambakol yang mga DDS. Sabi ni Jenny Santos, hindi tanga at hindi bobo ang presidente. Yan din po ang pinaglalaban natin, no? At ito naman po, yung sinasabi ni Music Stories, hindi natin pwedeng idamay lahat ng kakamping no? Hindi natin pwedeng idamay na, si Risa Ontiveros,
Hindi ko na iboboto, hindi ko na susuportahan niya kasi kakamping niya. Kasi narinig ko si Christian Esguerra na sinabi, it's either tanga or kasabwat ang Pangulo. Hindi po pwedeng ganun, mga kababayan. Hindi pwedeng, si Trillanes, ayoko na din dyan ngayon. Bakit? Kasi sinabi ni Christian Esguerra na ano tanga or kasabwat ang Pangulo dito sa mga insertion, etc., etc. Hindi po pwedeng ganun. Hindi po pwede natin silang lahatin, mga kababayan.